Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, mga dabarkas ko dyan sa Pinas, mga boxing fans, at mga kapwa ko OFW saan man panig sa mundo. Ngayong araw mga dabarkads, gusto ko pang batiin itong ating mga medical technologies. Nagtatrabaho po kung saan saang hospital sa iba't ibang panig ng mundo. Mga dabarkads, kumusta po kayo dyan at mag-ingat po kayo sa inyong trabaho. Ito na mga Dabarkads ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Ito pong top 5 pies ng ating pambansang kamao. Na-interview po itong si Manny Pacquiao sa isang sikat na newspaper sa Amerika. At natanong po siya, alin ba ron sa lahat ng kanyang laban ang maiko-consider ng top 5 fights ng kanyang boxing history? At ito po ang iisa-isahin natin mga Dabarkads. Alam naman natin mga Dabarkads, lahat ng laban ng ating pambansang kamao ay napakaganda. Punong-puno ng aksyon mga Dabarkads. Mahirap pong tanggalan ng tingin dahil po anytime pwedeng pabagsakin nitong si Manny Pacquiao ang kanyang laban. Wala na pong kung ano pong chichibureche itong ating pambansang kamao. Doon pa lang po sa round 1, talagang ibibigay niya na po ang kanyang todo. Napakaganda po, punong-puno ng aksyon. Maliban lang po doon sa mga boksingerong talagang iniiwasan siya na talagang hahabulin ng ating pambansang kamao para lang makipagbakbakan. So ito na mga Dabarkads, ang top 5 na pinili ng ating pambansang kamao. Iisa-isahin na po natin. Simulan po natin doon sa number 5. Noong 2003 po, nakalaban ng ating pambansang kamao, itong si Marco Antonio Barrera. Itong pamboksingerong ito ay mako-consider po ng mga panahon na iyon na pound for pound people's champ. Yan po itong kategorya nitong si Marco Antonio Barrera. Sikat na sikat po ito. Marami pong nag-aambisyon lalabanan ang boksingerong ito. At ng mga panahon po na yon, napili po nitong si Marco Antonio Barrera na labanan ang ating pambansang kamao. Noong time po na yung mga Dabarkads, kagagaling lang po sa napakaraming laban nitong si Marco Antonio Barrera. At halos lahat po na yung panalo. Maliban na lang po dun sa isang split decision na kung saan siya po ay natalo. Dito po sa labang ito, maiko-consider na veterano itong si Marco Antonio Barrera kumpara rito kay Manny Pacquiao. Ito po ay may mga experience dito po sa mas malalaking laban kaysa sa ating pambansang kamao. So, naglaban na po sila mga Dabarkads at lahat sa hindi po inaasahan na dominate po ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao ang lahat ng round. Na kung saan napabagsak pa po nitong si Manny Pacquiao itong si Marco Antonio Barrera sa isa sa mga round. At nung 11th round mga Dabarkads, patuluyan na pong hinagis ng trainer nitong si Marco Antonio Barrera ang tuwalya doon po sa ring na nagsisignal na ihinto na po ang laban dahil nakita na po nila na nabugbog na ng gusto itong Antonio Barrera at ayaw na po nila na magkaroon pa ng further damage. Dahil ng mga time na yun mga Dabarkads, malaki pa ang future nitong si Marco Antonio Barrera. Pwede pa po itong lumaban at iniiwasan po nilang masira. Alam niyo mga Dabarkads, na-interview itong si Marco Antonio Barrera pagkalipas po ng ilang taon at nasabi niya na pinagsisisihan niya kung bakit nalabanan niya noong 2003 itong si Manny Pacquiao. Marami po siyang pwedeng makalaban noon mga Dabarkads pero po pinili niya itong si Manny Pacquiao. Dahil siguro sa iniisip niya na itong si Manny Pacquiao ay isang magiging madaling laban lamang dahil isa pang bagito pagdating sa malalaking laban. Pero kabaliktaran po mga Dabarkads ang nangyari. Pinahirapan po siya ng gusto nitong si Manny Pacquiao at pagkatapos po ng laban, sinabi po ng mga announcer na a star is born in San Antonio, Texas. Doon po kung saan ginanap ang laban na ito mga Dabarkads. So, dito po mga Dabarkads, ang ganda po inang ipinakita ng ating pambansang kamao. Tinalo niya po itong si Marco Antonio Barrera at pagkatapos po ng laban na yon, nag-iba na po ang buhay at boxing career nitong si Manny Pacquiao. Pumunta na po tayo dito mga Dabarkads sa pang-apat. Ito pong laban ng ating pambansang kamao kontra kay Antonio Margarito na naganap po noong 2010.
dito po sa Cowboy Stadium sa Texas. Ang dami pong nanood. Nasa 50,000 fans po ang nag-show up doon sa laban. Alam niyo mga Dabarkads, isa ito sa matuturing na pinakamatinding test dito po sa boxing career ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Siya po ay lalaban dito sa mas malaki sa kanya. May advantage po na 5 inches sa height itong si Antonio Margarito kumpara sa ating pambansang kamao. Meron po siyang advantage na 6 inches in terms of reach o sa haba ng kamay dito sa ating pambansang kamao. At isa pa pong matindi rito, from 135 pounds, aakyat po ang ating pambansang kamao ng 147 para po dito sa isang super welterweight fight. Bukod po sa napakaraming advantage noon mga Dabarkads, napakagaling din po itong boksingerong si Antonio Margarito. Isa po itong natural welterweight kumpara po dito sa mas maliit na bersyon ng welterweight na ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. So nagsagupa na sila mga Dabarkads sa laban na dumi na rin itong si Manny Pacquiao ang halos lahat ng round. Nagpakawala po ng 350 power punches itong si Manny Pacquiao. At nung ika-4th round mga Dabarkads, binigyan ng matinding uppercut ng ating pambansang kamao itong si Antonio Margarito na kung saan nagkaroon po ng damage ang orbital bone sa mata nitong si Antonio Margarito. Nung nakahiga na po itong si Margarito at nilalagyan ng yelo ang kanyang mata, sinabi niya po roon na itong si Manny Pacquiao na mayroong isang God-given talent bilang isang boksingero at mahihirapan ang mga boksingero na talunin siya. So matindi po ang laban nito mga Dabarkads, pero ipinakita po rito ng ating pambansang kamao na kayang-kaya niyang harapin ang mga boksingerong higit na mas malaki sa kanya. Ang significant po ng laban nito mga Dabarkads, dito po nakuha ng ating pambansang kamao ang titulo sa super welterweight. Nagdeklara sa kanya bilang 8th Division World Champion. So napakagandang accomplishment po ito para sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Pumunta na tayo sa pangatlo mga Dabarkads, dito po sa top 5. Ito pong si Miguel Cotto. Nakakalaban din po ito ng ating pambansang kamao noong 2009. Napakagaling pong boksingero nito mga Dabarkads at napakagandang test din po ito sa ating pambansang kamao upang makalaban itong mga natural welterweight na katulad po nitong si Miguel Cotto. Nung ika-4 na round po mga Dabarkads, nung sila po ay nagsasalpukan na, napabagsak po ito ng ating pambansang kamao. Nagpalitan po sila ng mga susunod na round ng matitinding upakan at bakbakan po sa boxing mga Dabarkads. Duguan na po itong si Miguel Cotto at hindi niya po inaasahan na ang makakalaban niya ay katulad ng ating pambansang kamao dahil kilala nila itong si Manny Pacquiao na malakas doon po sa mas mababang timbang. Pero nadala po ng ating pambansang kamao ang kanyang lakas nung siya po ay umakyat ng welterweight division. So, nung ika-12 round na po mga Dabarkads, hindi na po kinaya nitong si Miguel Cotto ang mga parusa na natanggap niya sa ating pambansang kamao at nag-decide na po ang referee na hinto ang laban mga Dabarkads. Pumunta na po tayo sa pangalawa mga Dabarkads. Ito pong si Ricky Hatton na nakalaban ng ating pambansang kamao noong 2009. Napaka-impressive din po nitong boxing career nitong si Ricky Hatton mga Dabarkads. Nung bago po siya lumaban, kinuha niya pong trainer itong tatay ni Floyd Mayweather Jr. na si Floyd Mayweather Sr. para po mamahala sa kanyang training camp. Samantalang ang ating pambansang kamao, ang kanyang trainer po ay ito rin si Freddie Roach. Bago pa po magsalpukan ito mga Dabarkads, nagpredict na po ang coach nitong si Ricky Hatton na tatalunin nila itong si Manny Pacquiao sa pamamagitan ng knockout. So naglaban na po sila mga Dabarkads. Unang round pa lang po, matitindi na po ang binitawang suntok nitong ating pambansang kamao. 2 beses po bumagsak itong si Ricky Hatton. At ito pong pangalawang round, binigyan po ng isang matinding left hook itong si Ricky Hatton. Bumagsak po ito, na knockout at pagkatapos po ng mga Dabarkads, dinala po siya sa hospital. Sabi po nitong si Ricky Hatton sa kanyang interview, hindi raw po niya nakita na dumating o parating ang suntok ng ating pambansang kamao
kaya raw po siya na-knockout. Ganon po kabilis itong mga kamao ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ito na mga Dabar Cats, ang ikinonsider ng ating pambansang kamao na number 1 doon po sa pinili niyang top 5 greatest fight ng kanyang boxing career. Ito pong laban niya kay Oscar De La Hoya noong December 2008. Siguro naman mga Dabar Cats, halos lahat po tayo kilalang kilala po natin itong si Oscar De La Hoya. Sikat na sikat pong boksingero ito. Hall of Famer po ito mga Dabar Cats. So, nabigyan po ng pagkakataon itong ating pambansang kamao na makasagupa itong si Oscar De La Hoya sa tulong po ng isang batikang announcer doon po sa boxing. Matindi po ang preparasyon ginawa na magkabilang kampo bago po ang laban na ito mga Dabar Cats. Kinuha po nitong si Oscar De La Hoya, si Nacho Beristain, ito rin pong coach o trainer nitong si Juan Manuel Marquez. Pinag-aralan pong mabuti ni Freddie Rose itong mga galaw ni Oscar De La Hoya at ito pong mga nakaraang laban. At nakita po nila roon na wala na raw pong masyadong ibubuga itong si Oscar De La Hoya. Ito po ang sinasabi nitong si Coach Freddie. Hanggang maglaban na po sila, pinakawalan na po ng ating pambansang kamo ang kanyang matitinding power punch na hindi na po halos kayanin nitong si Oscar De La Hoya. Yung pong body language niya ay nagsasalita na talagang hindi na po siya tatagal doon po sa 12 round. Hanggang doon po sa tinanong na po siya ng kanyang coach na si Nacho Beristain kung gusto niya pang ituloy o ihinto na ang laban. Noong una po hindi makasagot itong si De La Hoya sapagkat siya po ay na-embarrass, napahiya po dahil hindi po niya inaasahan na ganun ang magiging kanyang laro sa harap ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. So hanggang nakumbinsin na po nila itong si Oscar De La Hoya na itigil na po ang laban sapagkat dugo-duguan na po itong si Oscar De La Hoya, namamaga na po ang mata at hindi na po kayang tanggapin itong suntok ng ating pambansang kamao. Ang hindi ko po malilimutang binigkas nitong si Nacho Beristain, ito pong trainer ni Oscar De La Hoya noong laban na yon. Sinabi nila na sobra daw po ang bilis na ipinakikita ng ating pambansang kamao. Hindi na raw nakikita ni Oscar De La Hoya kung saan nanggagaling ang mga suntok. So yan po mga Dabar Cats ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Sa mga Dabar Cats ko sa Pinas, mga boxing fans, at kapwa ko OFW na mataas ang aking respeto. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like at kung po pwede rin po, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood.